Balita natin ngayon tungkol dito sa Barangay Ginebra ay mukhang handa na silang pakawalan itong si Aljon Mariano dahil obvious na hindi na ito nagagamit. Itong lineup ng Ginebra, alam natin ang small forward ang laro ni Mariano, pero nandyan na itong si Scottie Thompson and of course itong nagbabalik na si Jeremiah Gray. So yan ang magiging rotation ni Coach Tim Cone. At syempre ngayong Governor's Cup ay nandyan si Justin Brownlee na mag-uukupa ng maraming minuto dyan. Pagdating naman ng Commissioner's Cup, syempre nandyan pa rin si Brownlee, so siya pa rin ang magiging small forward ng Barangay Ginebra. At pagdating ng Philippine Cup, dyan natin makikita yung rotation nitong si Scottie Thompson plus itong si Jeremiah Gray. At of course, dyan makikita rin natin na malay itong si Stephen Holt. Baka gawin din yan na small forward kung small ball ang gusto ni Coach Tim Cone. Plus si Ralph Koo, pwedeng small forward, pwedeng stretch 4. Kaya wala na talagang minuto itong si Aljon Mariano dito sa Barangay Ginebra. Kung inyong matatandaan, ito si Stanley Pringle naging injury prone bago siya tinrade ng Ginebra dito sa Terra Firma. Kaya hindi na nakapagtataka kung itong si Aljon Mariano ganyan din ang mangyari. Nakailang operasyon na itong si Mariano sa kanyang mga injury. So malamang ito ay i-trade na rin ng Barangay Ginebra dito sa Northport Batang Pier naman. Hindi pa natin natitiyak kung sino makukuha ng Ginebrang kapalit. Pero kung si Mariano lang, malamang second round pick dahil syempre mababa na value nito. Unless samahan nila ng iba pang mga players kung kinakailangan ng Barangay Ginebra. Sa ngayon nakafocus ang Ginebra dito sa pagbibuild up para sa pag-o-open ng Governor's Cup. Kaya sa ngayon masasabi natin na ready na sila talaga. Kaya itong pag-trade kay Mariano parang gagawin nila yan siguro bago mag-umpisa itong Governor's Cup para maayos na line-up. Nagpalit ng import itong San Miguel Beer. Yung kanilang import na Lithuanian ay hindi man lang nakita ng mga fans na maglaro. At ayon dito sa report na lumabas sa Spin PH, kaya daw pinalitan yung import na yan ay dahil hindi maganda naging performance to sa kanilang tune-up game kontra Blackwater kung saan natalo ang San Miguel. Kaya kinuha nila ngayon itong dating Memphis Grizzlies shooting guard na si Jordan Adams at yan daw ang magiging bagong import ng SMB. Siyempre hindi na bago para sa fans ng San Miguel yung papalit-palit ng import. Alam natin na may history talaga sila na ganyan pagdating sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Palagi nagpapalit ng mga import. Kaya hindi na nakapagtataka na ganyan na nangyari. Medyo hindi magandang pangitain yan dahil syempre kinakailangan as soon as possible makakuha ka ng import na mag-gel dito sa lineup mo para maayos na. Dahil syempre mahirap kapag bagong import yan, chemistry issues kagad lalabas. Tignan natin kung ano magagawa ngayon ng San Miguel Beer para masiguro na maayos na to at hindi na mauulit-uli. Dahil syempre, alam natin na marami pang posibleng pagbabago na mangyayari dito sa San Miguel. Ngayon, itong kinuha nilang import ay isang shooting guard. Siyempre, magiging laro niya sa PBA ay dito sa small forward o kaya power forward. So, magbibigay question na naman kung ito ay mostly sa labas ang laro. Sino magiging power forward ng San Miguel dahil undersized sila dyan. Kaya ito na naman mukhang magiging problema at may mga nagsasabi nga na parang hindi raw tama yung choice na ginawa ng San Miguel pagdating dito sa kanilang import. Pero tignan muna natin kung ano magiging performance nito si Jordan Adams dahil malay natin baka ito ay maging isang mahusay na import at mag-fit talaga dito sa San Miguel Beer. Dahil sa ngayon marami pa tayong kinakailangang abangan dahil may iba pang movements na gagawin ng SMB kung kinakailangan para masiguro na mas magiging malakas yung line-up nila at makasasabay sa iba. Unless may pagbabago na mangyayari, mukhang mag-uumpisa ang Governor's Cup na nasa Magnolia itong si Calvin Abueva. Alam natin na yung pangalan ni Calvin ang isa sa pinakamaaga na napabalita na matitrade. Pero ngayon mukhang ang nangyari kasi ay itong Magnolia at yung mga teams na interesado kay Abueva ay hindi nagkasundo pagdating dito sa tinatawag na trade transactions. Ibig sabihin, hindi sila magkasundo kung sino ang pipili at magiging kapalit itong si Calvin. Dahil sa ngayon mukhang ang nangyayari itong si Calvin Abueva, medyo mataas daw yung asking price na hinihingi ng Magnolia. At yung ibang teams naman ay ayaw magbigay dyan. So yan ang magiging problema ngayon. Tignan natin kung sakasakali na magkaroon sila ng agreement kung sino ang magiging kapalit ni Calvin Abueva. Alam natin na ang most likely na puntahan nito si Abueva ay itong
Converge Fiber XS dahil sila talaga ang merong mga interesado na kumuha sa kanya. Alam natin yan, hindi naman sikreto, pero gusto rin ng Magnolia na masiguro na kung lilipat sa Abueva ay magiging sulit naman yung kapalit nila. Maraming mga pangalan na papabalita na gustong kunin ng Magnolia na kapalit ni Abueva, kabilang na si Jeyo Ambohot, itong si Aljon Melesio, si Shoni Winston, si Alex Stockton pa. Pero ang Converge parang medyo nag-hesitate na pakawalan ng mga nabanggit na players, lalo na at nagbago na yung kanilang coaching staff. So yung dating paglagay dito kay Shoni Winston sa trading block, baka nabago na yan dahil ang hahawak na ng team ay itong si Franco Atienza at itong si Coach Raiko Toroman at si Charles Chu. So tignan natin kung ito si Calvin Abueva ay mapupunta pa sa Converge o mananatili muna dito sa Magnolia. Dahil ang Magnolia willing namang maghintay until makakuha sila ng magandang offer para dito kay Calvin Abueva. So yan ang aabangan natin ngayon kung saan talaga mapupunta itong si Calvin. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay mukhang kontento na dito sa kanilang lineup at baka hindi na pumasok sa ibang trade. Maraming mga teams ang nag-i-inquire dito sa kanilang mga players katulad nila Keith Datu, itong si Luis Villegas, syempre yung kapipirma lamang na si Kaylan Tiongson, pati na itong si Bo Belga at Nick Timosis. Kung titignan natin, isa na sa pinakamatangkad na teams dito sa PBA ang Rain or Shine. At yan ang dahilan kung ba't maraming mga teams ngayon ang interesado na makuha yung kanilang mga players. Pero mukhang gusto ni Coach Heng Kiao na panatiliin yung kanyang lineup ngayon at hindi na siya papayag na gumawa pa ng ibang trades unless super ganda yung magiging offer. Dahil mukhang gusto ni Coach Heng Kiao na siguraduhin na kapag sila ay nag-compete na dito sa Governors Cup ay ready na sila. Pati yung import nila na si Aaron Fuller, alam natin naglaro na yung dati sa PBA kaya mukhang yan ang kinuha ni Coach Heng para hindi na magiging problema yung tinatawag na familiarity at chemistry. Sinabi ngayon ni Coach Heng Kiao na happy siya dito sa kanilang lineup dahil una-una kung pag-uusapan yung height, kaya na nilang sumabay dito sa SMC at MVP group. Pangalawa, yung experience ng mga players niya at ang ganda ng maturity na pinakita ng kanyang mga batang guards katulad nila Gian Mamuyak, si Andre Carakut, itong si Jonathan Clarito na very good na hustle player, and of course itong si Anton Asistio. Kaya yan na nga ang dahilan kung ba't nila pinakawalan itong si Rain ng Batak. So masasabi natin na isa talaga sa mga dark horse itong Rain or Shine pagdating dito sa Governors Cup, at yan ang dahilan kung ba't kinukonsidera ngayon ng karamihan na isa sila dito sa magiging top options pagdating dito sa Governors Cup. Of course, sinabi ni Coach Heng na kung may magandang trade na darating ay gagawin nila talaga yan. Pero syempre kinakailangan natin i-consider na mas maganda yung magiging performance nila lalo na kung makakakuha ng mas magagaling na players kung may magandang trade na mai-offer sa kanila. Shout out kay Joseph Pineda, pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family, Anthony Alon family, Jonel Alagon, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Michael D., Jervin Cruz, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.